So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ MA para sa isang panibagong vlog na kung saan guys, i-discuss natin especially sa mga bagong viewers na nanonood ngayon at nagsisimula pa lang sa YouTube, no? Yung mga nagbabalak pag-aralan si YouTube, kung ano pa ba yung mga kailangan yung matutunan, nasa tamang video kayo guys, kasi dito i-discuss natin yung maaaring hindi nyo pa alam, lalo na sa YouTube Studio, at kung yung access nyo lang ay yung application mismo na dinownload nyo sa Play Store. So dito guys, yung YouTube Studio na i-discuss natin ay yung desktop site na kung saan dito mas malawak yung pwede nyong ma-explore or mas malawak yung mga settings na pwede nyo matutunan dito. So ito guys, alam ko yung ilan sa atin is alam na ito, pero yung vlog natin na to guys ay ginawa ko talaga, especially sa mga bagong viewers natin dito sa YouTube, at para ma-explain natin sa kanila kung ano nga ba yung pinagkaiba ng application doon sa mismong YouTube Studio na pwede natin i-access dito sa ating mga laptop at desktop. So kung ako sa inyo guys ay suggest, tapusin nyo po itong vlog na to, for sure madami kayong matututunan dito. So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So katulad nung sinabi ko sa intro kanina guys, almost lahat ng mga viewers natin dito sa channel mga baguhan, especially sa pagbablog. So alam ko yung iba sa atin is alam na natin yung mga bagay na kailangan natin makita sa YouTube Studio, but alam ko din na karamihan is wala silang idea, no? Doon sa mga settings or doon sa mga bagay pa na kailangan nilang malaman, especially dito sa YouTube Studio na makikita natin sa desktop site, no? I know na almost tayo is ina-access natin yung YouTube Studio sa ating mga applications, lalo na kung yung ating gamit ay cellphone lang or yung Android phones. But this time guys, no, bibigyan ko ng pagkakataon, lalo na yung mga kaibigan natin na may laptop or desktop, at kung sakali man po na wala kayo nung mga nabanggit ko, is pwede nyo naman po ito i-check sa inyong mga desktop site, lalo na sa inyong mga phones. Okay? So ngayon guys, i-discuss ko po sa inyo yung mga bagay pa na kailangan nyong malaman about sa YouTube Studio. So una sa lahat guys, nandito po tayo sa ating channel. Ayan, so ganito po yung example ng isang YouTube channel, which is ito po yung ating channel guys. Nandito po yung ating banner, yung pangalan ng channel, no, yung ating YouTube handle na kung saan ito guys, nagiging malaking bagay siya lalo na pagka may kapangalan kayo na channel. So dahil dito sa YouTube handle na ito, so pag sinearch nyo po itong at DJMA0322, lalabas po yung ating channel. In case man po na marami tayong kapangalan, ano? At nandito po yung ating bilang ng subscribers, kung ilan po yung mga videos natin na naka-upload sa ating channel, and of course yung ating description na andito po. Okay? Inuulit ko guys, no, yung mga basic na kailangan yung malaman, especially sa mga baguhan dito sa YouTube. At even though guys na alam nyo na to, is I suggest na watch nyo pa rin tong video na to, kasi for sure guys, may mga i-discuss pa ako dito na maaaring ngayon nyo lang malalaman. Okay? So pag clinic ko to guys, ayan ang makikita nyo. So nandito po yung ating mga links ng ating mga social media accounts. And dito pala guys, pwede nyong ilagay yung description ng inyong mga YouTube channel, no? Kung about saan yung channel nyo, ano ba yung content nyo, no? Para may idea agad yung mga dadalaw sa inyo kung about saan yung content nyo. Kaya kung pupunta kayo sa channel ko guys, ito yung bubungad agad sa inyo, yung aking description, ano? At ito pala guys, kasama din dito yung mga social media accounts natin. So mamaya guys, makikita nyo kung paano nga ba nalalagyan ng ganito yung ating mga YouTube homepage. Okay? So nandito rin yung ating email address. Ayan, yung ating bilang ng subscribers, kung ilan ba yung total views ng ating channel. At ito pala guys, no, ito kung kailan ginawa yung inyong mga Google account. So sa sitwasyon ko kasi guys, nagsimula ako sa YouTube 2020. Okay, pero technically guys, yung Google account ko kasi is 2015 ko siya ginawa. Okay, but yung ating pagsisimula sa YouTube, na kung saan yung unang upload natin is April 2020 po talaga tayo nagsimula. So dito naman guys, yung bansa mo, and of course, share channel, pwede din po yan. Okay, kung gusto nyong i-promote yung channel nyo sa Facebook or sa ibang platform. Okay? As you can see guys, ito po yung homepage na tinatawag. So dito guys, makikita nyo yung parang intro video, at nandito po yung ating isang playlist na ang title ay Grow on YouTube with these Tips 100%. As you can see guys, naka-playlist po yan.
Okay, ito po yung mine-mention ko sa vlog ko na dapat is ayusin nyo yung mga videos nyo para po hindi sabog tignan, no? Para kahit papaano is maganda siya sa paningin. And dito naman guys sa pangalawang playlist natin, yung content ko all about Popo Live Streaming App and of course Gem Gala, which is nakapokus ito para kumita kayo online sa mga live streaming app na ito. And of course ito guys, no, photo and video editing tutorial. Meaning guys, gumagawa din po tayo ng content na makakatulong sa inyo about editing. So ito po yung pangatlong playlist natin. Okay? And guys, meron din tayong dalawang short video. So yan po yung makikita nyo sa ating homepage. And then sa videos naman, as you can see guys, simula sa pinaka-latest, okay, hanggang doon sa pinaka-luma, ganyan po yung setup niya. Pero kung gusto nyo makita yung mga videos natin na popular, click nyo lang po yan. Ayan. So as you can see guys, kahit papaano, no, hindi man ganun kataas yung views natin, but still itong mga videos na to is nakapokus sa mga tips, no, and education para kahit papaano magkaroon kayo ng knowledge sa mga live streaming apps na ito about sa YouTube tips. And at the same time, makakatulong to sa inyo guys kung gusto nyo mag-earn through live streaming. Lalo na yung topic natin about Popo Live and Gem Gala. Ayan. At dito naman guys, sa pinakaluma, click nyo lang yung oldest. Diyan nyo makikita yung pinakaluma kong video guys. Kung titignan nyo guys, ang payat ko pa rito, no? Ayan. So yan yung pinakaluma natin guys. Katulad nung sinabi ko kanina, 4 years ago. Okay, at kung titignan nyo yung pag-i-edit natin guys, masasabi ko na medyo malayo na yung experience natin compare nung ako yung nagsisimula pa lang. So ang nakakatuwa lang kasi dito guys is mababalikan nyo yung mga panahon na nagsisimula pa lang kayo. Kaya minsan guys, hindi pa rin ako makapaniwala pag pinapanood ko tong unang video ko at i-compare ko siya kung paano ako mag-vlog ngayon. So, ang laki po talaga ng difference. Kaya totoo po talaga yung sinasabi natin na experience is the key or experience is the best teacher. Ayan. So, ito guys, wag nyo kakalimutan i-check tong itong option na to para sa mga videos. Ngayon, of course, sa shorts. Ayan. So, hindi na kailangan kasi dadalawa lang po yung upload natin na short videos. And then ito guys, sa playlist, may nagtatanong pala sa akin, DJ MA, paano ba kami pwede makagawa ng playlist? Alam nyo guys, basic knowledge ito sa YouTube, pero sige, gagawa natin siya ng separate video this coming weeks. Pero ngayon guys, ang gusto ko kasing mangyari is ma-discuss ko sa inyo yung mga kailangan nyong malaman bilang bago dito sa YouTube. Kasi alam ko, bilang bago, may iilan pa na madaming tanong about sa mga ganitong settings. Yung iba naman wala silang ka-idea, no? Alam ko, ng iba sa inyo, alam nyo na ito, pero alam ko rin na yung karamihan ay hindi nyo pa ito alam. So that's why naandito tayo para i-discuss sa inyo yung mga basics na kailangan nyong makita dito sa inyong mga YouTube homepage and YouTube studio. Okay? Ayan guys, so meron tayong tatlong playlist. And dito naman guys, sa pang-5 tab, nandito yung community. And as you can see guys, dito ko pinopost yung update ko sa inyo, like yung ating sahod. And at the same time, kung ano ba yung mga opinion nyo sa mga bagay-bagay. Ayan, dito ko din sinishare kung meron tayong mga bagong upload na videos. And kahit papano guys, malaking bagay siya para maging updated kayo sa mga vlogs natin at para malaman nyo na kahit papano, active pa rin si DJ MA. Kasi guys, sa community dun nyo malalaman mismo kung ang isang vlogger ba ay active. So bukod dito sa videos, kasi guys ako malalaman ko na active ang isang content creator kung meron siyang active video na sabihin natin 1 week ago, 2 weeks ago. Pero kung sabihin natin na nakalipas na like 3 months ago, 4 months ago, so maaaring yung content creator na yun ay busy sa buhay. Okay? Pero kung makakita kayo ng content creator na sabihin natin na meron siyang ganito 2 days ago, 4 days, 7 days ago, so meaning active siya sa YouTube. So dun nyo malalaman guys kung active ba yung content creator na pinapanooran nyo. And dito naman guys sa membership, hindi po lahat meron ito. So this is exclusive para lang sa mga monetized channel. And as you can see guys, ito po yung post natin. So 2 years ago, hindi ako masyado nagpo-post about sa membership guys, no? Kasi nagtuturo tayo ng libre sa YouTube, no? So hindi nyo naman kailangan magbayad para panoodin tong mga videos natin. So lahat ito ay libre lang, no? Pero meron tayong exclusive na video dito, and this is I think 2 years ago, so medyo matagal na, no? So outdated na rin para sa mga ano to. So for sure yung mga members ko napanood na nila ito.
Ayan, so pwede nyo panoodin yan guys kung sakali man na kayo po ay member ng ating channel. And as you can see guys, ayan, sorry, na-discuss na po natin yung ating YouTube homepage. So, dito naman tayo sa studio. Guys, medyo mahaba-haba itong vlog na to ha. Kasi guys, ang dami natin pag-uusapan dito. Okay, so click nyo lang po yung inyong YouTube Studio. Ayan, so medyo papaspasan natin, especially dun sa mga bagay na alam nyo na. So dito guys, no, katulad ng sinabi ko sa inyo guys, hindi ako magdadamot sa inyo. So merong ilang parts na i-blurred natin, pero halos lahat ng ipapakita ko dito sa YouTube Studio is magiging transparent tayo para kahit papano may alam kayo about dun sa analytics ng channel ni DJMA. No? So ito guys yung ating subscribers. So malapit na tayo mag 50,000 subscribers. And again, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Thank you very much po sa inyong lahat. Dito guys, makikita nyo po yung inyong channel. Ilan po yung nadadagdag na subscribers sa channel nyo in the last 28 days. And of course guys, pag sinabing summary, ito yung parang pinaiksi na version ng ating analytics. As you can see guys, ayan po yung ating views, yung watch time, and of course yung ating kinikita sa loob ng isang buwan. At nandito rin po yung ating top videos in the last 48 hours. So dito nyo po yan makikita. At ito guys yung ating latest vlog na ginawa na kung saan pagka meron kayong latest video na in-upload, yun po yung makikita nyo dito. Okay, at dito naman guys sa kanan, so this is a ad-friendly guidelines na kung saan galing ito sa YouTube. No? So para kahit papano magka-idea kayo sa mga bagay-bagay. At dito naman guys sa what's new in studio. Ayan, sa mga di nakakaalam guys, dito makikita nyo po yung update or another updates from YouTube. So baka may mga bago siyang labas or may bago siyang update about sa YouTube, no? So as of now guys, wala pa namang big update bukod dun sa yung shorts videos natin guys, maximum is pwede na natin siyang gawin na 3 minutes. So kung dati 1 minute pababa lang, so ngayon guys yung maximum duration ng ating mga shorts is nasa 3 minutes na po. So yun po yung pinakamalaking update niya sa ngayon. And sa mga susunod guys, for sure madami pang darating. Okay? Ayan. So dito naman guys, dito nyo makikita yung mga latest comments ng ating mga viewers. And at the same time, dito naman yung ating mga published videos. No? So makikita nyo yun dyan. Dito naman guys, makikita nyo yung community post. At ito guys, for sure yung iba hindi nyo pa alam ito. So DJMA, may tanong ako. Saan ba namin pwede makita yung mga nag-subscribe sa amin these past few days? So ito guys, no, click nyo lang itong subscribers and then see all subscribers. Ayan, sa mga di po nakakaalam ha. So as you can see guys, ayan, so medyo sabog-sabog yung dates, may November, may December. So click nyo lang ito guys, itong date subscribe. So dyan nyo makikita guys, as you can see parang medyo naging maayos siya. Simula dun sa naging latest subscribers ng channel mo hanggang dun sa pinakamatagal nang nag-subscribe sa'yo. As you can see guys, ayan po January 21 which is kahapon ito. So makikita po natin dito lahat ng nag-subscribe sa atin kahapon. Ayan, so pwede nyo po yan i-next page. Ito naman po yung January 20. Ayan, so turn right ulit natin. Ayan, yan naman po yung January 19. Pero kung i-click nyo po to guys, itong row na ito, pwede nyo pong baguhin like 50, no, by 30, by 10 para makita nyo po lahat ng nag-subscribe sa inyo. Okay? Ayan, para kahit paano guys, may idea kayo kung ano yung mga channel or sino yung mga nag-subscribe sa inyo. So dito nyo po pala makikita yung mga subscriber count ng ating mga subscriber, no? So kaya malalaman agad natin guys kung yung nag-subscribe sa atin ay vlogger din, kung meron siyang medyo malaking community or malaking subscribers, meaning nag-YouTube din ito. And yung iba naman nagsisimula pa lang sa YouTube. At kanina guys, parang may nakita ako nasa 100 yung ano, no? Nasa 100 yung 100k yung subscriber niya tapos nag-subscribe siya sa atin. So meaning kahit papano is alam niyo yun, kumakalat yung mga videos natin. Ayan, so dito nyo po yan makikita guys. And of course guys, sa members, ito po yung mga members natin. Mega love shoutout pala, no? Sa ating mga members, pagkakataon na natin ito para i-shoutout sila. Kay Brother Willie Boy, shoutout kay Wena Vlog, kay Risky, kay Jenny, kay Simply JC, and of course kay Ate Jobisen. Ayan, mabuhay kayong lahat. At ayan, sa totoo lang guys, nakakatulong ito sa revenue natin monthly kasi most of them guys monthly nag-avail sila ng ating membership. So meaning nadadagdagan yung revenue natin dahil sa kanila. Okay, bukod sa kinikita natin sa ads,
So meron din tayong nakukuha na revenue dito sa membership. Okay, so yun po yung makikita nyo dito guys. So balik tayo dito sa dashboard. Ayan, so I think guys na-discuss na natin ito lahat. So punta tayo sa content. Ayan, so as you can see guys, meron ditong inspiration na kung saan pwede mong explore ito guys, lalo na kung gusto nyo mag-explore ng mga content na related sa inyo. So hindi na natin masyado papahabain to guys. Ang pinakang purpose nitong inspiration is para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung mga content na pwede nyong gawin, and at the same time binibigyan kayo nito ng video inspiration na kung saan pwede kayong kumuha ng idea sa ganong klaseng video. Okay? Ayan, so dito naman sa videos, dito natin makikita lahat. Ayan, so medyo nag-ano siya guys, medyo naglo-loading, hindi ko alam kung bakit. So refresh lang natin guys, refresh. Ayan, refresh natin. Huy. Ayan, so hindi nakikisama guys, no? Hindi nakikisama. Ayan, pero most of the time guys, ang makikita nyo dito guys, yung ating mga videos. Pero ngayon guys, medyo nag-ano siya, yung ating content. Ayan, medyo naglolo ko siya, no? Ayan, tapos yung pala lahat ng videos ko deleted na, no? Wag naman sana guys. Wag naman, wag naman. Ayan, so ulit guys, i-refresh lang natin, wait lang. Okay, balik tayo sa channel. And then, balik tayo sa studio. Okay, so balik tayo sa content. Ayun, nagpakita na. Ayan, so as you can see guys, ayan, na-discuss ko na to sa ating mga nakaraang vlogs. No, dito natin makikita yung visibility. Pag sinabing public, kita to lahat ng mga viewers natin or yung mga magiging subscribers natin sa YouTube na naka-on ng monetization. So kung gusto nyo i-off, pwede naman. Pero syempre, bilang monetized channel, panigurado, naka-on yan lahat. At sa restriction guys, dito nyo naman makikita kung meron kayong violation na sabihin natin na nakuha. Like copyright strike, ineligible videos, no? Ineligible, I mean, kung hindi nyo pwede monetize ang inyong mga videos, so dito lalabas yan, and yung date na kung kailan nyo siya in-upload. Ayan, dito naman guys yung shorts, dito naman yung live, ayan, as you can see, wala tayong live. Ito naman yung post natin sa community, so dito nyo makikita lahat guys, no? Kung anong klase ba siyang post, video, image, yung iba naman survey, no? So yung visibility niya, yung restriction niya, so far guys, sobrang linis ng channel natin, and sana sa inyo rin. Para kahit papano is hindi kayo magkaroon ng any violation sa inyong mga channels. And then yung playlist guys, meron tayong 3, as you can see. And then yung podcast guys, ayan, so dahil wala tayong podcast, hindi tayo magpo-focus dito. Dito pala guys, no? Yung promotions, kasi kadamihan ng mga nagtatanong sa YouTube sa akin is parang nagkakaroon sila ng idea na, DJ, pwede ba kaming sabihin natin, pwede ba namin ipakalat yung mga videos or channel namin dito sa YouTube kahit magbayad kami? So ito guys yung sagot sa tanong nyo, no? So pwede nyo i-promote yung inyong mga YouTube channel and of course ang inyong mga YouTube videos dito sa promotions. So makakatulong siya para kahit papano is mas ma-discover siya ng inyong mga target audience, no? Pero kung sakali man guys na kailangan nyo ng recommendations about sa channel growth, I suggest bukod dito sa promotions is pwede nyo akong i-message sa Facebook, no? So which is yung Facebook natin, sorry guys, yung Facebook natin is nasa description. Ayan, kung sakali man na kailangan nyo ng any recommendations para sa channel growth, no? So these past few months guys, marami na tayong natutulungan sa ganitong topic. Ayan, so dito naman tayo sa analytics guys, medyo malawak ito. So meron tayong 5 tab dito. So overview, content, nandito rin yung audience, nandito rin yung revenue, and of course yung trends. Ayan, so sa overview guys, dito natin lahat makikita yung performance ng ating channel. So sabi dito, looking good. Your channel got about the same number of views as usual. So meaning guys, neutral siya. So hindi siya bumaba, hindi rin siya tumaas. So sabi dito, parang views as usual, same number of views as usual. So talagang consistent lang yung growth natin dito sa YouTube. Ayan, so nandito yung views, yung watch hours, yung subscribers na nakukuha natin, and of course yung ating revenue sa loob ng 28 days. So by the way guys, pwede nyo po palang baguhin ito. So kung gusto nyo makita yung revenue ng inyong channel sa loob ng 90 days, pwede nyo ilagay dito. Sa loob ng lifetime, simulat sa pool ng nag-YouTube ka, pwede mo din ilagay. Ayan, so meaning guys, tignan nyo, no?
Nakakamiss. Ibig sabihin nito guys, ito lahat ng kinita natin sa YouTube simula nung nag-YouTube tayo. Hindi man siya ganun kataas compare sa ibang content creators, pero guys, maniwala kayo. So hindi pa rin ako makapaniwala na kumita na ako sa YouTube ng ganito. Kumbaga ito yung total revenue simula nung nag-YouTube tayo. Simula nung na-monetize tayo sa YouTube. So kaya nakakatuwa lang isipin guys. Nakakatuwa lang isipin na umabot na tayo sa ganito, no? So almost mag 1 million na siya. 1 million pesos, no? So balik natin sa 28 days. Alright. So dun sa mga kaibigan natin guys, pwede po kayong mag-monitor ng inyong mga subscribers, which is ito yung tinatawag natin na live count. Okay, so ito guys, madalas ginagamit ito ng mga vloggers na mabilis ang pag-angat ng subscribers. Kasi dito guys, pag sinabi ngang live count, meaning every second, every minutes na minomonitor ito, makikita nyo po yung paggalaw. So as you can see guys, hindi siya gumagalaw, meaning walang nagsusubscribe sa atin sa ngayon. Pero kung i-monitor natin hanggang mamaya ito guys, for sure makikita nyo gagalaw ito. Ayan. And of course, ito guys yung views natin sa last 48 days nandito. Yung mga top videos natin na nandito. At yung ating top content sa kasalukuyan. Ayan, as you can see guys, no, meron tayong content about YouTube tips, about Popolive, at meron din tayong about Gem Gala. Ayan. Okay, so dito naman guys sa content, as you can see guys, sobrang technical nito, no? So nandito yung views, yung impressions, which is na-explain ko ito last time. So ito yung bilang na kung ilang beses pinapakita ni YouTube yung ating mga videos sa random viewers, or sabihin natin dun sa mga target audience natin na naghahanap ng topic na related sa content natin. And of course, yung percentage na yung mga audience na yon ay clinic nila yung video natin. And of course, yung average view duration is gaano ba katagal yung panonood ng mga viewers natin sa mga videos natin in general. Sorry. Ayan guys, medyo inubo tayo, no? So medyo mahaba yung explanation natin, parang almost 20 minutes na. Ayan, pero yun po yung makikita nyo dito guys. Ayan, so how viewers find your videos. Pag sinabing how viewers find your videos is paano po ba nakikita ng ating mga viewers yung ating mga videos, so yung iba sa YouTube search, which is malaki sa akin guys, 41.2%. So meaning nadi-discover ng mga subscribers ko yung mga videos ko sa YouTube search. Diba? Kasi yung structure ng mga title natin is madali lang siyang i-search eh. Kaya lagi kong pinapaalala sa mga magiging subscribers natin na kung kayo man ay vlogger, is make sure na yung title is gawin nyo siyang simple lang. And at the same time, madali siyang i-search ng ating mga viewers para maging searchable siya. Okay, ayan guys, makikita nyo dito. And of course, the audience. So, returning viewers nandito, unique viewers, subscribers nandito rin. And as you can see guys, nandito po yung mga channels na pinapanood din ng mga subscribers natin. Shoutout po sa inyong lahat. At dito naman sa ilalim guys, sa mga nagtatanong, DJ, tuwing kailan ba pwede ako mag-upload ng video sa YouTube? So, paano ko ba malalaman yung pinaka-the best time na ako yung mag-upload ng video sa YouTube? As you can see guys, nandito po, nakalagay na po, no? When your viewers are on YouTube. So, dito nyo malalaman yung data na kung kailan yung mga viewers ng channel nyo ay mostly naka-online sila sa YouTube. So, yung akin guys, kaya mapapansin nyo, madalas ako mag-upload ng videos 5 p.m. to 8 p.m. Kasi dito guys, as you can see, ayan, simula Monday to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So yung oras na kung saan solid yung mga viewers natin ay online na sila simula pa lang 6 p.m. So 6 p.m. to 10 p.m. technically, no? So dun yung, that's why yun yung oras na kung kailan ako nag-upload madalas. For sure, yung ibang mga viewers ko, napapansin nyo na yan, na every time na nag-upload ako ng videos, ang pinipili ko na oras is 5 p.m. to 9 p.m. talaga. Kasi dun yung mga viewers natin karamihan ay online or nanonood sila sa YouTube ng mga oras na yon. Ayan. And of course guys, yung percentage, subscribers who turn on all notifications. Kaya kung hindi pa naka-all notified yung inyong mga bell sa ating subscribe button is i-all notified nyo na yan guys para kayo ay maging updated sa ating mga latest vlog.
Ayan. At guys, ang dami nyo makikitang analytics dito sa totoo lang guys. Kung bago kayo sa YouTube, hindi ko kayo masisisi guys kung nalilito pa kayo. Pero dito guys, makikita nyo lahat ng data. Kung ano yung mga formats ng content na trip ng mga viewers nyo. So sa atin guys, videos or tinatawag natin na long form videos. So dun po talaga yung marami. And then yung bansa na kung saan madaming nanonood sa atin is from the Philippines. Sumunod po yung mga viewers natin from Saudi Arabia, shoutout sa inyo. From United Arab Emirates, hello po sa inyo. So dito nyo po yan makikita guys, yung mga viewers nyo kung saang bansa sila galing, or kung ano yung location nila. And of course guys, dito rin natin makikita yung watch hours na kung saan galing ba siya sa mga subscribers mo or dun sa mga viewers na hindi pa nakasubscribe sa'yo. And again guys, ayan, so galing siya sa not subscribe yung 86% and yung subscribe naman guys 13%, no? So kumbaga mas marami yung nalilikom natin na views at watch hours dun sa mga viewers natin na hindi pa natin subscribers. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na, ayan. So ayan, kidding aside guys, maraming salamat sa inyo, no? And ito guys, yung edad at saka gender, kung ano ba yung mas marami yung nanonood sa atin, mas marami ang babae kaysa lalaki. And yung edad naman guys, most of our viewers is nasa 25 to 34 years old. Ayan, so ayan guys, no? So masarap pag-aralan to guys, itong YouTube Studio, lalo na pagka kayo po ay lumalago na dito sa YouTube or umaangat na kayo dito sa YouTube. Dito naman tayo guys sa revenue, ayan na, dito interesado yung mga kaibigan natin, So dito guys, meron tayong 4 na klase. So yung watch page ads, ayan, so ito guys yung tinatawag natin na general overview ng ating revenue. So ito yung kinita natin this past few months. And as you can see guys, itong January ongoing, meaning hindi pa tapos yung buwan na ito. So ito naman guys, December, ibig sabihin tapos na siya. So malamang ito, pumasok na ito sa bangko natin ngayon or naisahod na natin siya. At dito naman sa kanan guys, dito nyo makikita yung kinita ng inyong mga videos, which is sa sitwasyon natin guys, ang laki ng kita ng video natin about sa Gem Gala. Pangalawa, Gem Gala. Pangatlo, YouTube tips. Pang-4, Gem Gala. So by the way guys, yung Gem Gala is included siya sa education and tips. So kasi tips yung binibigay ko sa content na to. So that's why madaming nagsasabi, DJ MA, bakit ganun yung content mo? Hindi siya magkaka-relate. May earning application, may live streaming, may video editing, may YouTube tips. No? Sa totoo lang guys, related yan sa category. Okay? Kasi madaming haka-haka, madaming nagsasabi na pag iba-iba daw ang content, masya-shadow ban or etc. Hindi po yung totoo guys, no? As long as nasa iisang kategory yan, ang inyong mga content is may chance pa rin talaga na lumaki ang revenue ng inyong mga videos. Lalo na yung atin, even though hindi naman lahat pare-parehas yan, no? May YouTube tips, earning applications, video editing tutorial, still mataas pa rin ang revenue. Para sa akin guys, mataas na to, no? So alam ko yung iba sa inyo guys is sobrang tataas ng revenue nyo. Pero yung sa akin kasi guys, binibigyan ko lang ng idea yung mga nagsisimula pa lang sa YouTube. Okay? So ayun guys. Ayan. So yung watch page ads guys, pag sinabing watch page ads, ito yung mga kinikita natin sa ads. Okay, ito po yung mga earnings by ad type, as you can see. And of course, this is our cost per meal CPM. Diniscuss ko na ito doon sa isang video ko. For sure, napanood mo na yon. Ayan. And of course, guys, watch page ads. So, yung YouTube Premium, guys, sa mga hindi nakakaalam, sa mga gumagamit ng YouTube, yung iba sa kanila nag-a-avail ng tinatawag natin na YouTube Premium. Meaning, pagka nanonood sila ng videos, walang lumalabas na ads. Diba? Pero may kinikita pa rin tayo dito, guys. Especially yung mga viewers natin na naka-YouTube Premium. No? So that's why meron tayong 61 pesos dito. And yung kinita naman natin sa loob ng 28 days sa ating mga video ads is almost 20k. Yan. So dito naman guys, short speed ads, ayan, wala tayong kita rito, no? So 64 centavos. So dito naman guys sa membership. Ayan, so meron tayong 6 members in total. And total revenue sa membership is nasa almost $10. And then ito guys, Super Send Gifts, ito yung mga kinikita natin through live stream or through Super Thanks. Yung mga nagbibigay ng donation sa ating video. As you can see, wala tayong revenue dito guys.
Okay? So itong trends naman guys, dito malalaman nyo kung ano nga ba yung mga trending videos na related sa content na meron ka. Kaya mapapansin nyo guys yung aking mga content all about YouTube tips. So ayan guys, no, what people are looking for, how to monetize your channel which is related sa ating content. So lahat ito related sa ating content guys. Ayan, so shoutout pala sa mga kapwa Filipino vloggers ko na gumagawa din po ng content about YouTube tips, no? So tuloy-tuloy lang po tayo guys para kahit papano is mas marami pa tayong matulungan na mga kaibigan pa natin na nagsisimula dito sa YouTube. At dito naman sa community guys, ayan, dito nyo po makikita lahat ng comment ng ating mga kaibigan dito sa YouTube. Mapa viewers natin or mapa subscribers. Ayan, so as you can see guys, no? So ngayon na lang ulit tayo nakasilip dito. So ang dami na palang nagko-comment guys. So sige, mamaya guys magbabasa ako ng mga comment at pupusuan natin yung iilan dito. Lalo na yung mga nag-e-effort magbigay ng appreciation nila doon sa mga content na meron tayo. Ayan, so dito guys yung held. Pag held guys, no, madalas kasi ng mga comment ng mga kaibigan natin dito is hindi tinatanggap ni YouTube. So dito siya napupunta. So nakadepende po sa creator kung i-confirm niya yung comment na yon. So sa atin guys, so far lahat naman ng comment is tinatanggap ni YouTube. Tinatanggap niya, no? So that's why wala tayong comment dito. Ayan, so all goods na tayo rito. And then guys, sa subtitles, ayan, so dito guys, hindi ko masyado pinagpopokusan ito. Pero as you can see guys, no, sa mga videos mo na may subtitles, dito mo yan makikita kung sakali. Ayan, depende dun sa language na gamit mo. Ayan, so ito naman yung publish. Okay, so ayan yung subtitles. And of course, dito naman sa copyright guys, ito for sure guys, hindi nyo pa alam ito. No? So yung mga matatagal sa YouTube, for sure guys, dumating sa point na parang ginagamit ng ibang channel yung videos nyo. So bilang owner ka ng YouTube video na yon, is parang medyo maiinis ka, no? Lalo na pagka walang permiso or hindi nagsabi sa'yo yung vlogger na yon para gamitin niya yung videos mo. Pero dito kasi guys, no, so mega love shoutout pala sa Coco DP. So kumbaga ini-sponsoran ako ng mga ito. And at the same time guys, no, gumawa tayo ng vlogs about sa kanila. And ito guys, no, so pumapayag tayo na gamitin nila yung mga videos na meron tayo. So that's why ito, hindi natin siya tinetake down kasi kumbaga nasa agreement talaga natin, nasa agreement namin ito. No, so that's why ito guys, ang magiging relate lang dito para sa akin, yung mga content creators na merong sponsor or yung tinatawag natin na brand collaboration. Na kung saan merong agreement yan na nagbabayad yung sponsor para gawan nyo sila ng video. So sa sitwasyon ko guys, ganun yung nangyayari sa akin. So that's why ito, okay lang sa akin na gamitin nila itong video na ito. Kasi guys, nasa agreement po namin yan. Kumbaga napag-usapan na po namin yan. Pero kung sakali man guys na meron kayong ganito dito sa copyright, meaning may content creators na gumagamit ng videos mo. So nasa sayo na yun guys kung gusto nyo siyang i-take down. Okay, pero kung sakali man guys, ito yung option. Kung gusto nyong i-take down yung video. Ayan, so dito nyo siya makikita. Ito guys, ito. Ayan, so request video removal. Pwede mo din i-contact yung channel. Kung sakali man, no, na gusto mong ipabura yung videos na kinuha nila sa'yo. Ayan, kasi yung iba guys nakakainis din no. So hindi sila nagsasabi basta kuha lang na kuha ng video. So that's why ang nangyayari once na mapatunayan or ma-detect ni YouTube na copyrighted yon or kinuha nila yung video sa'yo, so may karapatan ka bilang owner na i-take down yung video na yon. Okay, kasi kung hindi, magkakaroon sila ng tinatawag natin na copyright strike. Na alam naman natin na ayaw natin mangyari sa channel natin, ano? So ayun guys. So dito naman guys yung earn, this is the monetization tab, hindi ko na masyado papalawakin ito. Ayan. So yung sa monetization guys, pag na-monetize na kayo, is bibigyan kayo ng pagkakataon ni YouTube na kumita sa ads, short speed ads, sa mga magpapa-member sa inyo, memberships, at through donations, no? Meron din giving dito. Kung meron kayong gustong tulungan ng mga charity, ayan, pwede nyo silang tulungan dito. So pasensya na kayo guys, medyo dumidigay ako, no? So kakakain lang kasi natin. And guys, almost 33 minutes, no? Hopefully guys, nandito pa rin kayo, ha? So maraming salamat kung umabot kayo kahit matagal itong video natin na ito. Pero for sure guys, madami kayong bagong kaalaman, ano? Once na matapos itong video na ito.
Ayan. So ayan guys yung makikita nyo dito. At meron din pala silang option dito guys na for example gusto nyo umalis sa YouTube. Ayan. Ito guys as you can see. So that's why hindi ko tinututok yung mouse ko dyan guys. Siyempre hindi tayo aalis sa YouTube Partner Program, di ba? YouTube is life. Kasi pag umalis kayo dyan guys, pag clinic nyo itong lib, ibig sabihin lahat ng benefits bilang monetized channel ay mawawala sa channel mo. So sa palagay nyo guys, sino ang gagawa nun? Di ba? So sobrang baba ng percentage ng content creators na umaalis sa YouTube Partner. So hindi ko alam yung reason nila pero may gumagawa talaga ng ganun. So naglilib sila sa YouTube Partner Program. Pero tayo guys, syempre, no? So bilang monetized channel, tuloy-tuloy lang tayo. Ayan. So yan lang naman yung makikita nyo dito guys. And of course guys, sa customization, dito napapasok yung sinabi ko kanina. So DJ MA, paano mo na-organize yung homepage mo sa YouTube? So paano mo nalalagyan ng link ng iba't ibang social media accounts? Ayan. As you can see guys, nandito yung ating banner, yung picture, yung pangalan ng channel, so yung YouTube handle, no? So that's why pag maraming kapangalan ng channel mo, so pag sinearch mo ito, is hindi ka na mahirapan puntahan yung channel ng tao na yon. So yun yung kahalagahan ng tinatawag natin na YouTube handle. Okay? At yung description guys, dito nyo siya pwede baguhin. For example, gusto nyong baguhin na siya, so pwede nyong i-click yung publish pagkatapos, no? So ito guys, mapapansin nyo, meron tayong channel link, which is ito yung link natin. So yung customize URL na andito rin. Okay, so pwede nyo i-customize yung link ng mga YouTube channel nyo para mas maganda siya sa mata, no? At dito pala guys, no, basic lang to. Ito yung mga links, ito yung mga social media accounts. So ilagay nyo po dito yung mga social media accounts nyo. Like for example, ayan yung pangalan ko kanina, di ba? So yung nakalagay doon sa ating banner, doon sa ating video description. So yung katapat niyan guys, yung link ng platform na yon. Like for example, ito yung Facebook account ko. So pag click niyo yung doon sa description, doon kayo dediretso sa akin Facebook, which is dapat kung maglalagay man kayo ng platform dito ng inyong mga social media accounts, is make sure na tama yung link na ilalagay nyo para po automatically mahanap kayo ng mga viewers nyo. No? It's either sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok, or sa Facebook. So yun po yung kahalagahan nito. So pwede nyo tanggalin yan guys, click nyo lang tong remove. Pwede nyo din pagpali-palitin yan, for example ganyan, pwede nyo i-drag, no? Kaya para sa akin guys, mas maganda talaga na kung mag-aayos kayo ng settings is yung desktop site ng YouTube Studio. Kasi guys, pag dun kayo mag-aayos sa application ng YouTube Studio sa mga cellphone, di ba? So madami kayong hindi makikita roon eh. So magugulat na lang kayo na, uy, ang dami pa pala namin kailangan matutunan dito sa YouTube Studio, no? Especially dito sa desktop site. So yun yung ibig ko sabihin guys. And then sa baba guys, yung ating email nakalagay din po dyan. Kung sakali man na may gustong makipag-collab, like brand collaboration, sponsorship, so alam nila na dyan nila ako kukontakin. Ayan. So dito naman guys sa home tab, dito napapasok yung structure ng ating home tab, which is ito yung intro video natin. Kung natatandaan nyo dun sa simula ng ating video, no? So ito yung bubungad sa inyo, which is ako yung nag-customize nyan. So ganun din po dito. So pwede nyo pong i-customize yan, pwede nyo pagpalitin, parang ganyan. I-drag nyo lang dito. So magpapalit na yan, ibalik nyo. Ayan, pwede nyo ibalik kung gusto nyo. So nakadepende po sa inyo yan guys. Baka kasi akala nyo na si YouTube ang umaayos ng ating mga YouTube homepage. Hindi po. Nakadepende po yan sa content creator kung anong ayos ang gusto nyang gawin dito sa ating mga YouTube homepage and playlist. Ayan, so madami kayong pwedeng idagdag dito guys, oh. Like yung mga popular videos nyo, yung mga live nyo. Ayan, yung subscription nyo, pwede nyong ilagay yan. Ayan, so itong vlog na to guys ha, uulitin ko no, para dun sa mga vloggers na bago. Kasi dun sa mga datihan na, is for sure alam na alam nyo na to. Ayan, so yun lang naman guys sa makikita nyo dito guys. And of course, the audio library, so ito guys, hindi ko masyado inaano to. Pinagpopokusan to kasi hindi naman ako gumagamit ng music dito. So lagpasan natin yan. And of course guys, yung send feedback. Kung meron kayong feedback sa YouTube, ayan, pwede po kayong mag-feedback dito. Kung meron kayong problema, kung delay ang inyong watch hours, tingin nyo may problema yung subscribers nyo or something. So pwede nyo pong i-screenshot yon, tapos isabihin nyo po dito yung issue na nararanasan ng inyong channel. And at the same time, ayan, so send nyo lang.
Okay, so ganun lang guys, basic. And dito naman sa settings guys, ayan. So tingin ko guys, ito yung pinakahuling i-discuss natin dito sa YouTube Studio, no? So kung dito guys, makikita nyo currency Philippine Peso. Ayan, kaya mapapansin nyo guys, yung revenue ko, di ba? Kung ikaw ay vlogger na isang monetize, kung titignan mo yung inyong analytics, is dollars yan. Okay? Pero alam nyo ba guys na pwede nyong i-convert yan sa peso? So paano? Ganito lang guys, babaguhin nyo lang siya. Depende doon sa currency na gusto mong ipalit. So yung sa atin guys, kaya peso yung ating currency sa ating monetization kasi ito yung pinili natin, Philippine Peso. So ganun lang po yan. Kung sakali man na napili nyo na to, save nyo lang. Ayan, so sa channel naman guys, sa channel, kung anong bansa tayo, and of course, advanced settings. Ayan, it's all about the audience, no? So, do you want to set your channel as made for kids? Ayan, hindi naman ito mahalaga guys. So, wala kayong dapat alalahanin dito. So, yung picture eligibility guys, no? For sure guys, yung mga bago sa inyo, nakaka-encounter kayo na parang hinihingan kayo ng cellphone number ni YouTube para in case man na may mangyari sa mga YouTube channels nyo, pwede nyo siyang ma-verify. So guys, mahalaga yon na dapat meron kayong mga cellphone number na kung saan is dapat iingatan nyo yon para kung sakali man na may mangyaring hindi maganda sa channel nyo, is mare-recover nyo siya. Ayan, as you can see guys, no, magiging eligible lang itong mga bagay na to kung yung channel mo is walang community guideline strikes. Ayan, kaya mapapansin nyo guys, pagka meron kayong community guideline strikes, hindi kayo makapag-upload, hindi kayo makapagawa ng playlist, no? So that's why dapat lagi kayong sumusunod sa rules ng YouTube. Pangalawa, ayan, so standard features enable, which is kung enable ito at kung na-verify mo na yung phone na gamit mo, no? So ayan guys, makakapaglagay ka na ng thumbnail, makakapag-live ka na, at bibigyan ka ng permission ng YouTube para makapag-upload ka ng videos na mas mahaba sa 15 minutes. Ayan, so ayan yung mga dapat nyong gawin guys para kahit papano is gumana ito sa inyo. And then yung last, advanced features is that dapat eligible itong pangalawa. And at the same time guys, yung channel history, dapat it's either one of these, no? So video verification, valid ID. So sa sitwasyon natin ngayon guys, is meron tayong channel history. So kumbaga itong channel history na ito guys, is na-verify natin ang ating YouTube gamit ang ating phone. So that's why pasok tayo rito. Ayan, so ito yung mga bagay na kaya natin gawin sa YouTube channel ngayon. So hanggat maaari guys, dapat itong tatlo is gumagana po ito sa inyo para po hindi malimitahan yung performance or mga videos na pwede nyong i-upload sa channel nyo. Gaano man siya kahaba. Okay, so yun lang naman guys. Ayan, upload defaults. Wala naman kayo makikita dito. Add categories. Ayan, as you can see guys, sa akin nakablock yung yung alcohol tsaka gambling kasi hindi tayo nagpo-promote yan no? So kumbaga yun yung natin dito sa YouTube. So nakapokus tayo sa education na hanggat maaari kahit paano makapagturo tayo ng ideas sa inyo paano kayo mag-grow sa YouTube, and at the same time earning applications na pwede kayo kumita through live stream, no? So ayun, so that's why nakablock sa atin yan. And minsan guys, or minsan si YouTube po yung nagbablock nito. Depende po kung nasaang bansa kayo. Kasi may mga bansa po na may mga ads na hindi pwedeng lumabas sa mga videos nyo. So lalo na yung category na yon ay hindi pwede sa bansa nyo. So dito guys sa YouTube, no? So nakablock yung alcohol tsaka gambling. So hanggat maaari guys, binablock nila yan. Ayan. Pero sa ibang bansa guys, pwede yan So ayun po. So permission, community moderation, so wala naman tayo rito. Promotion guys, yung ating mga Google AdSense or Google Ads pala, sorry. Ayan, in case man na kayo po ay mag-a-avail ng promotion ng YouTube, no? Ayan, para kahit papaano is ma-push ni YouTube yung mga videos nyo para mas gumanda yung performance. Ayan, pwede po kayo magbayad sa promotion. Pero kung sakali man guys, uulitin ko, no? Kung kailangan nyo po ng tulong or recommendations about sa channel growth or monetization, no? So pwede nyo akong i-message sa ating Facebook. And for sure guys, matutulungan ko kayo. Lalo na kung ang concern nyo is more knowledge about YouTube,
and at the same time recommendation, paano ba kayo pwede umangat dito sa YouTube. Okay? And of course guys, the agreement, no? So medyo namaos tayo guys. Grabe yung ano natin. Grabe yung vlog natin guys, 43 minutes na, no? So ayan guys, wala naman kayong makikita rito. Pero kung gusto nyo basahin yan guys, pwede nyo basahin yan. So click nyo lang po yung view agreement. Ayan. So dyan nyo po makikita lahat ng mga kailangan nyo malaman, lalo na yung mga rules sa monetization, sa shorts, yung mga base terms ni YouTube, ay ang product addendum. So ayan lang naman. So yun lang naman guys, no? So kahit pa paano may mga na-discuss tayo sa inyong mga bago. So balik tayo sa homepage. Ayan. So grabe guys, ang haba ng vlog na to. So inabot tayo ng 44 minutes. No? Malamang mga 50 minutes or mga ganun, 45 minutes to 50 minutes itong vlog na to. No? So medyo namaos tayo guys, parang nararamdaman ko na mamaos yung boses natin. Pero ganun pa man guys, so hopefully naging sulit yung panunood nyo sa vlog natin na ito ngayon, lalo na sa mga bago dyan na nagsisimula pa lang sa YouTube, ano? So alam ko guys, yung ibang mga viewers natin, alam nyo na yung mga settings na to. Pero hindi naman lahat ng mga bago sa YouTube, alam nila yung mga diniscuss natin ngayon. So that's why ako, nagpapasalamat ako kung nakaabot ka man, no? Sa oras na to, which is tinapos mo yung buong 44 minutes. So thank you very much. And sa mga viewers natin still, no? Sana kahit papano is may natutunan kayong bago. At yung mga bago na yon is wag natin kakalimutan para kahit papano is may mga idea na tayo doon sa ating YouTube analytics. Lalo na habang tayo ay tumatagal dito sa YouTube. So yun lang naman guys. At ang aking wish sa inyo hopefully is mag-grow kayo dito sa YouTube and soon may monetize nyo yung channel nyo. And at the same time, no, lagi nating tatandaan na sa YouTube kung gusto nyo umangat, kung gusto nyo magkaroon ng viewers or subscribers dito, is always mag-focus tayo sa content na quality. Para kahit papano dumating yung time na lahat is matanggap natin, no? Subscribers, views, revenue, no? So yun lang guys, kung marami kayong natutunan, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating channel, DJMA, for more videos like this. So yun lang naman guys, maraming salamat. And by the way guys, shoutout pala sa mga channels na to. Ayan, so kukunin ko yung pagkakataon na to guys para magpasalamat sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin na walang tigil ang panonood sa mga vlogs natin, lalo na dun sa mga bago na alam ko na gusto nyong subukan sa YouTube and at the same time nangangarap kayo mag-grow dito, no? And sana itong vlog na to guys ay nakatulong po talaga sa inyo para kahit papano matapos man itong araw na ito is may madagdag na naman na bagong kaalaman na alam ko na hindi nyo kakalimutan. Okay? And kung may mga tanong pala kayo guys and gusto nyo magpa-shoutout sa next video, mag-comment lang po kayo sa ating comment box and don't forget the hashtag DJMA sa dulo ng inyong comments. So yun lang guys, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ayan, thank you very much.